back mga kada. Seryosong usapan muna tayo Mga kada, pumukaw ng atensyon ng marami po ang post online ni Richelle Capocchian tungkol sa isang bata na dumaraan ngayon sa malubhan po komplikasyon sa dugo at utak na nadulot po ito ng pagkakaroon po ng stye sa mata or kulite. Ang sinasabi natin dito sa Pinas. Hindi na po bago ang sakit na ito tuwing sumasapit po ng tag-init. Kaya naman po, aalamin po natin ngayon kung talaga nga bang may kaugnay na sa mainit na panahon po ang pagkakaroon natin ng kulite. Kaya para sagutin po natin mga tanong na meron tayo ngayon at nakikita nyo naman sa yung screens, mga complicated po na nangyayari sa mga bata. Ngayon may guest po tayo ngayon. Muli, ang General Physician na si Doc Rafael Cabuchan Martirez. Welcome back to the show, Doc. Thank you for having me at magandang araw po sa lahat ng manonood. Nami-miss ko na tuloy yung boses ni Doc na parang tayo nasa radyo. Ang ganda ng boses. Doc, good morning. Ito nakikita natin kanina sa screens na kahit medyo naka-blur pa po yung mukha ng bata, pero alam naman natin na naka-tape po yung kanyang mata. So siya po ay may kuliti. Ano po yung stye or kuliti para sa kaalaman ng lahat? Okay, so first and foremost, ang stye, kulite, or medically is called hordeolum. Isa siyang uri ng infection sa eyelid, sa paligid ng mata. Nangyayari yan, hawig siya sa kung paano nangyayari ang tagyawat or pimple. Same. Similar, Okay. Similar, So yung oil glands, meron tayong oil glands sa ating eyelid. Pag yun Opo. ay nagbara or pasukan ng bakterya, yun magkaka-infection siya. And gaano ka-common po ito nangyayari? It's actually quite common, lalo na ngayon, medyo mainit yung panahon, So pag tayo, syempre, medyo pinapawisan, mas madalas nagpupunas ng muka, ng pawis. So may kaugnay talaga siya sa panahon. There's contamination, pag sumasagi parati yung panyo or yung kamay sa mata. Tsaka kapag mainit yung panahon, medyo tumataas din yung production ng oil sa, similar din sa tigyawat. Parang ganun siya. Oo nga, pareho lang siya sa tagyawat. I mean, almost the same, Kaso, Very similar. very, very delicate itong area natin kasi mata. Paano nakakaroon ng kuliti ang isang tao? Sinong mabilis makakaroon nito? Kasi may mga pinaniniwala ng mga tao na mamaya pag-uusapan naman natin yan. Pero Doc, paano nakakaroon nito? Well, first there's contamination. Okay. So sa skin kasi natin, for example, sa kamay natin, normal yan may bakterya, hindi yan True. mawawala. No, however, hindi siya tumatagos yung bakterya sa ating balat kasi nga makapal yan, di ba? However, iba yung eyes natin, syempre mucous membranes yan, kumbaga it's a break in the skin. And sobrang nipis. Yeah, so it's easy for the bacteria to enter. So kahit minsan akala natin malinis yung kamay natin, but if we keep touching our eyes, kung nasasagi natin, madali talaga magkaroon ng contamination and infection. So it can happen to anyone. It can happen to anyone. So Yes. hindi ito ibig sabihin na yung mga batang nagkakaroon nito lagi. Or mas common sa kanila kasi they play outside, Yes, Doc? of course. Mas common sa kids kasi they tend to play, hawak sa sahig, hawak sa laruan. In terms of contamination, yes, pwede. Question, nakakahawa ba ito? Hindi siya nakakahawa in the sense na, kunwari, mahawa ka ng ubo, mahawa ka ng virus, But yung bakterya na nagdudulot nito, yes, pwede siya maipasa person to Oh person. no. Pero ito, Doc, yung pagpasa from person to person, kailangan ba, halimbawa, yung nanay, na-touch niya siguro yung bata doon sa part na yan, kaya kung ginanon niya ulit yung mata niya, ganon yung pagkapas or yung pagkakahawa niya ay airborne? It's direct contact. Direct Usually contact direct talaga. contact, poor hygiene, kulang sa hand washing. And yes, very common yan sa parents, when If you they handle kiss, their the kids. baby put the Yes. face there, ganyan. Yes, definitely. Naku, delikado to. Sa kaso ng bata, yung Riley, yung kanina na nakatakip pa yung mata niya, meron silang nilagay. Parang nagsabi doon na ang sakit ni Riley, yung kuliti na infect, kumalat sa dugo at utak, sabi. Dahil daw sa bakterya. Sa kaso niya, ano po yung nadulot ng komplikasyon at bakit nangyari to? Tama ba yung pinagbabasa natin? Kasi nga, nasa Facebook lang yun. So for more complete information din, maintindihan ng ating mga manonood. Opo. So upper eyelid infections, actually both upper and lower, hindi lang siya kulite. Meron tayong chalazion, meron tayong hordeolum, meron tayong cellulitis, and so forth. Yes. So yes, pwedeng magtungo sa ganyang klase na problem pag meron tayong infection na napabayaan. For example, pag meron tayong stye, may hordeolum tayo,
pwedeng kumalat yun sa paligid ng eyelid. So, mangyari doon, cellulitis. Which Okay? is, Yung saan? cellulitis, kasi yung kuliti is more of restricted lang. Para siyang pimple na isa lang. Pag kumalat yung infection doon sa paligid na laman ng talukap ng mata, that's cellulitis. Ngayon yung cellulitis na yon, pag napabayaan, pwede kumalat sa loob ng eye socket. What So that's happens, called Doc? orbital cellulitis. Oh my goodness, that's so Okay. scary. However, dito sa case na pinakita sa atin, this is different. This is most likely what we call a cavernous sinus thrombosis. So, may direct travel kasi yung bacteria, yung infection, papunta sa blood vessels malapit sa brain. Oh no, that's really Yes. complicated, Doc. Yes. So, kung makita dito sa picture, although I think blurred out siya, no, may Opo. tip yung mata. Kasi isang sign kasi nung cavernous sinus thrombosis is medyo lumalabas yung mata. So, due to mapapop out pressure. Yes. yung mata. Oo. Pero, ano to, Doc? Is there a way to treat and go back to normal? Yes, of course. Treatable Okay. naman yan as long as dalhin sa ospital. This is an emergency case. This is quite rare. Hindi naman yan masyadong madalas nangyayari. Yeah. Pero tandaan, ang kahit na anong sakit, kahit gaano ka mild, pwedeng tumindi pag napabayaan. Oo, lalo na bata siya eh, 'di ba? Parang yung immune system niya hindi ganun ka, 'di ba? Ka strong. Anong mga first aid at remedy na pwedeng gawin natin if nakakaroon ng isang bata, halimbawa sa bahay, ganyan, or even mas matatanda sa atin, no, Doc? Kasi minsan, hindi rin nila kaya i-help ang sarili nila. What can we do at home? Well, kung tayo ay sigurado na ito'y hordeolum talaga or yung sty, kasi Oo. hindi lahat yan sty, no? Usually yung first aid dyan ay warm compress. Or Warm Yes, compress. hot compress na hindi masyadong mainit. Mm-mm. However, dapat mag-ingat tayo dito. Kasi when I say this advice, hindi natin sinasabi sa manonood na kapag may namamaga sa mata, lagyan agad ng warm Ilagay compress. agad. Oo. Kasi for example, yung iba, akala nila kulite, yung pala cellulitis. Hmm. Kapag cellulitis yun, namamaga yung paligid, pag niligyan mo ng mainit, lalong kakalat yung infection. Oh no, Yes. okay. So, practically speaking, I do not advise na mag-first aid tayo kasi very sensitive area ito. So, I Yes, suggest talaga early consultation. I see. So as soon as you see na merong something nag-pop out sa iyong mata, lalo po pag medyo bata pa yan na hindi mo makontrol, kung itatouch nila yon, daling agad sa doktor. Yes, Yan of ang course. pinaka. Yes, Kasi, of course. Sensitive area. oo, sensitive area. At hindi niyo alam, sabi nga ni Doc, pwede yan maging cellulitis na kung nilagay niyo po yung warm compress na sinasabi ng mga lola natin, ilagay yan. Or yung iba pa nga, Doc, I don't know, uso yan sa Brazil. Painitin daw yung singsing, ilagay daw. In some cases, pwede. When we provide heat to an actual just simple hordeolum, makakatulong yung heat na lumabas yung contents. Pero malay mo not- naman, madumi naman yung nilagay mo. Definitely. Diba po? Kaya talaga kailangan natin mag-consult sa doktor, mga kada. Gaano ba katagal yung isang sty or kuliti sa mata bago siya mawala? Simple cases ng kulite, it can resolve on its own. Oh, okay. Some of them, no? Pero For again, weeks ba yun? wag natin ipagsapalaran. True. If treated properly, it usually takes 1 to 2 weeks to resolve. 1 to 2 weeks. So, ang dapat gawin doon, no? Hindi ka pwede lumabas na wala kang shades siguro. Para Well, hindi ka mahawa sa ibang tao. it's more on, hindi naman siya conjunctivitis, yung Oo, parang eh. viral, Oo, no? hindi. It's more on yung protection lang outside. Yung Lalo na touching ngayon, kasi. mainit ang panahon, maalikabok. So, pwede rin magdulot yun, mag-trigger ng sty kapag exposed sa maalikabok, dry, nagpapawisan, and oily. Would you advise a person that is diagnosed with kuliti or sty, na magstay sa bahay, wag muna lumabas? Or pwede naman, as long as they don't touch it? Kasi, problem kasi. If may option tayo na wag muna lumabas ng bahay, ipahinga muna. Much better, Yes, no? of course. Kaya ito, Doc, kailan ba dapat kumonsulta sakaling makaroon po ng kuliti? At pwede ba ito bumalik? Kahit nakaroon ka one time? Pwede Yes. ito maulit-ulit, lalo na meron din tayo risk factors. Isa True. dyan, paggamit ng makeup. Ay, oo, Doc. Alam mo, ako mismo nagigilty habang nagsasabi siya about oil glands. Kasi nga, especially when we put, diba, makeup, tapos may mga nilalagay sa pilik mata para mas malaki. Nalalo, diba, pwede yan makakaroon ng infection. Kaya mag-iingat din tayo, mga kikay dyan. Ano naman ang message mo, Doc, para sa mga kada nating para maiwasan pagkakaroon ng kuliti? Tandaan, health is wealth and prevention is key. Pagdating sa kahit na anong sakit, kuliti man yan o hindi, huwag nating hintayin lumala bago tayo magpakonsulta.
Pero Doc, wait lang, hindi pa tayo tapos ha. Ito naman ang fake or fact natin para alamin natin kasi itong kuliti or sty, this is something na nalaman ko off-cam. Bukod dito sa Pilipinas, sa Brazil kasi din gano'n yung mga maniniwala tayo na sabi ng lola, do this. Sabi ng lola, do that. Yung tita mo, ganyan. Pareho pala tayo ng kultura. Pare-pareho lang talaga. Kaya let's debunk all of this myth na feeling nating totoo. Fake or fact, Doc? Magkakaroon ng kuliti ang isang taong kapag sumilip siya sa isang butas. Sabi kasi ng lola ko yan sa akin before. Sino tinitingnan mo habang nagbibihis? Sabi ko, wala. Sabi na, bakit may ganyan ka? Yun, usually nangyari, may nakita kang buntis or may nakita kang nagbibihis dyan na hindi mo dapat sinilip. Sabi ko, wala. Totoo ba to, Doc? Not really. Sabi ko na nga ba eh. Hinuhuli lang talaga ako ng lola ko eh. So it's not connected. Saan galing to, Doc? I don't know, siguro just to discourage yung mga pilyo. I don't know where they take that from. Pero alam mo, dumating pa ito sa Brazil ha. So hindi ito limited ng Pilipinas. Paniniwala lang ha. Ito, fake or fact, Doc? Lagyan ng yelo ang kuliti para mas mabilis itong umipis or gumaling. With any kind of inflammation, cold is what reduces inflammation. Oh. So hindi masama ang malamig in most cases, no? So heat increases yung blood flow, yung daloy ng dugo. So kapag mas mataas ang daloy ng dugo, then mas may inflammation tayo, mas mamamaga. So kung may inflammation anywhere or swelling, pwedeng makatulong yung cold. Pwede. Mas safe pa siya kasi Yes. sa warm na pwede mag-spread yung cellulitis, right? Yes, yes. Oo. So, mas safe pa siya mga kad. Ito pa, fake or fact, Doc, nakakatulong ang pag-rub ng barya. Ayan ang sinasabi ko kanina. Hindi ko nga alam na nasa script siya. Oh. Yung barya or sing-sing sa kuliti para mawala ang pamaga nito. Sinasabi yan sa amin, sa Brazil din. Na parang iganon-ganon mo para uminit na yung sing-sing tapos ilagay mo. So, ako na, uto-uto naman ang lola mo. Ginaganon-ganon ko, nilalagay ko. Wala naman. Nandyan pa rin yung style. Totoo ba to, Doc, or hindi? That's misinformation. Okay. No, so that's actually Uto-uto ako dyan! that's actually potentially very risky, no? Hala! Kasi ang pera yan ang isa sa pinakamadumi na items. True. Mas madumi pa sa toilet yan. Yay! No, kasi ang pera Yikes. dumadaan sa maraming kamay, maraming dinadaanan, no? So True. it's very unhygienic. True. Thank you, Doc. Thank you so much for all your information. Ako, ang dami natin nalalaman na mga kada. Huwag na nating maniniwala sa mga put this, put that, kaya kayo naku. Hindi. Just go to the doctor. At para sa mga concerns po tungkol sa topic na ito, mga gusto magpa-consult sa iyo, Doc Rafael, please give your contact. Go ahead. We are Doki Philippines or Doki Medical Clinic, DOKI. You may search us. Nasa Facebook lang po kami. Kami ay 24/7 telehealth service. Meron po kami mga triage officers na pwedeng tumulong sa inyo at mag-assist sa pagpili ng tamang doktor para sa inyong kaso. Yan. Thank you so much, Doc. It's always great having you here on the show. At mga kada, ang maliit na pamamaga sa mata ay posible po palang makakapagbigay po sa atin ng pangmatagalang pong abala. Kaya kung ayaw ng abala po, dapat alagaan niyo po ang kalusugan niyo at kontakin niyo si Doc Rafael. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.